What's up again mga boss Lodi Amo? So ito na naman si Chavez nga pala at medyo inayos na natin yung lighting natin. Dinagdagan natin ng ilaw doon, dito, dyan, likod, taas, baba. Ah, Hanap ako ng lighting na medyo mas maliwanag ng konti kaysa dito, no? Kasi mostly gabi tayo gumagawa ng content. So hanggat maaari na gusto natin yung natural light ng araw, eh, hindi kumbaga salungat yung oras natin. Dahil siyempre may mga pinagagawa din naman tayo sa buhay natin bukod sa pagko-content lang na ganito. Pero yun, nga pala. So here we go again, si Chavez, pa-like, no, pa-subscribe, share na rin sa mga tropa natin. Yan, dito sa baba. Comment down below guys kung may mga masasuggest kayo at may mga question kayo after nitong kwentuhan natin, solo cast natin for tonight. At ayun, nakakatuwa lang manood nung mga inspirational videos, no? Feeling ko talaga, dapat alam mo rin yung kinokonsumo na content eh. Ang dami na kasing kagaguhang content sa YouTube, ang dami ng bullshit content, ang daming mga fake gurus, ang daming mga, alam mo yun, ang daming kabalbalan na nangyayari sa YouTube na pwede mong i-consume at makapagpabago ng utak mo, ng belief mo at ng mindset mo. So I would say guys na aralin nyo rin maigi yung pinapanood yung content. Recently yung pinapanood ko yung mostly mga coaches, Galachinkitan. Yun, recently pinapanood ko na yung mga content ni Ras Suson, no? Narinig ko lang siya sa isang podcast. Tapos ngayon pinapanood ko na siya. At ang dami ko natututunan, no? Sa mga gusto ng changes sa buhay nila, especially sa gustong tumagos sa buhay. Yung mga gustong magbago naman yung buhay nila. Na totally yung yumaman talaga ng sagad, unless gusto mo talagang yumaman ng sagad. Pero bago mo kasi ma-achieve yun, kailangan maging someone ka na deserve yung ganung bagay. Yun yung natutunan ko sa kanila eh. Parang sobrang ilang beses ko na naririnig sa mga sinasabi nila. Hindi lang sa kanila, pati sa mga ibang coaches, sa mga ibang podcast, mapa Pilipinas, mapa US, mapa kung saan man. Kailangan talaga yung karakter mo yung bubuuin mo eh. 'Di ba? Kailangan, imagine nyo kunyari nasa game tayo. 'Di ba? Yung tao, yung character na lock item. Kunyari, Dota, ganun, Dota, 'di ba? Nag-lock item ka ng level 1 ka, level 2 ka, 'di ba? Kahit hindi lock item yung level 8 o level 6, panis ka dun, 'di ba? Lalo kung sakali na yung SS niya malupit. Gets ba? Pangat ng reference ko no, Dota. Hindi mo kasi lahat nagdo-Dota. Kunyari sa game na lang. Sige, ibang game tayo. In general, kumbaga, ang pinaka-successful na character is level 99, lock item siya, ang dami niyang gamit sa inventory, lahat ng kapangyarihan, yung sword niya kunyari, isang palo lang, wasak agad yung kalaban, ganun. Kumbaga, yung mga item na yun, pag nilagay mo sa level 1, hindi niya kayang i-handle eh. Do ma-handle niya man, makapuksa man siya ng kalaban, magawa niya naman yung mga side quest ng madali dahil nga equip siya dun sa mga inventories na meron siya. Pero kung puksain siya ng mas mataas na level sa kanya, durog agad yun eh, di ba? Wala magagawa yung mga inventories niya, wala magagawa yung mga equipments, mga gamit niya. Kasi yung level niya hindi pa enough para dun sa may handle ng ganong mga gamit. So same thing sa buhay, no? Kung sakali na yung mindset mo hindi pa ayos, yung personality mo hindi pa ayos, tas bibigyan ka ng isang, kunyari, bilyon-bilyong kayamanan, masisira ka dun eh. 'Di ba? Kasi wala sa karakter mo eh. Kumbaga hindi pa ikaw yung tao na kaya mag-handle ng ganun. It's either mauubos mo siya agad, mapupunta siya sa walang kasaysayan or walang kapararakan, or sisirain niya yung pagkatao mo. 'Di ba? Siyempre, ano na yun eh, iba na yung lifestyle mo nun eh. Hindi ka sanay sa ganun eh. 'Di ba? Lahat bago sa'yo. Kung ano-anong pagbibilin mo, kung sino-sino ililibre mo, kung saan mawawalasin yung pera mo. 'Di ba? So, kung sakali naman na balik tayo dun sa reference natin na game, kung sakali naman na ka na, level 25 ka na, 'di ba? Tas kunyari na-loot lahat ng inventory mo, nawala lahat ng inventory mo.
alam mo kung paano siya i-earn, eh. Alam mo kung paano siya bawiin, alam mo kung paano siya i-build, alam mo kung paano bawiin lahat ng nawala sa'yo. Kasi nga equipped ka na dun dahil level 25 ka na, napagdaanan mo na lahat ng stages para alam mo yun, kung sakali man mawala ka, ma-back to zero ka, 'di ba, sooner or later bawiin mo lahat yun. So, sa pagkatao naman, 'di ba, kung equipped ka sa gano'ng mindset, kung level 99 ka na, mawala man sa'yo lahat, malugi ka sa negosyo, masunugan ka, ma-bankrupt ka, ma-scam ka, sabihin natin back to scratch, 'di ka kakabahan, eh. Kasi ikaw mismo yung mayaman, eh. 'Di ba? Ikaw mismo yung wealthy. Hindi yung pera mo, hindi yung possession mo. Ikaw as a person mismo yung healthy. So kahit mawala lahat 'yan, after 1 year, 2 years, balik uli sa'yo. Kasi equipped ka sa knowledge, sa skill, sa experience, sa lahat. So, napaka-importante din nun, 'no, na i-build mo talaga yung sarili mo bago ka mag-handle. Kaya siguro yung sa mga tao na hindi pa talaga naaabot yung sandamakmak na kayamanan na gusto nyo, o yung parang bahay na malaki, kotseng maganda, mga pa-travel-travel ka na lang sa mga bansang gusto mong puntahan. Alam mo yun, siguro hindi ka pa equip para sa ganun. So I would say na i-build nyo muna yung sarili nyo talaga. Kasi mga coach na nagsasabi, mga taong nakarating na dun, 'di ba? Doon tayo makikinig. Kasi may pruweba yung mga yun, eh, 'di ba? Kaysa makinig tayo sa mga kung sino-sino nagsasabi ni wala man lang proof kung ano yung pinagdaanan nila sa buhay. Kung totoo man talaga yung sinasabi nila. At least dun sa mga coach na nag-e-explain ng gano'n na alam niyo yun, na may napatunayan naman talaga. Doon tayo susunod, siyempre. Doon tayo makikinig. Yun, yun lang guys. So, for today's video, yun muna, no? Sobrang na-inspire lang talaga ako sa pinapanood ko. Actually, hindi ko pa nga siya tapos, eh. Ano pa siya, nasa kalagitnaan pa lang ako. Ano to? Interview ni Chinkitan tsaka ni Ras Huson by MJ Aguilar. So, yun. Tingnan natin kung ano pagkukwentuhan nila doon, kung ano man mapulot nating aral doon. Isa-summarize ko na lang, tapos i-explain ko sa inyo. Para, ayun, bigyan ko kayo ng insight about doon sa topic nila. Or kung may time kayo, panoorin nyo na rin, guys. Marami kayong matututunan. Ingatan yung kinokonsume yung content. Ingatan nyo. Kung sa tingin nyo hindi para sa inyo, or kung sa tingin nyo naiinis lang kayo, nababad trip kayo, o di kaya nalulungkot kayo, tigilan nyo yan. Hindi naman pala nakakabuti sa inyo, eh, kino-consume nyo pa. So, ano yun, inoogag mo lang sarili mo nun, di ba? Pero kung kino-consume mo content, it's either nagiging masaya ka, natatawa ka kahit kalokohan lang yan, di ba? Masaya ka dun, eh. Nag-enjoy ka dun, natatawa ka dun, eh, sa pinapanood mo, eh. So, walang mali dun. Di ba? Pero kung gusto mong i-self-build or mag-build ng sarili mo at ayaw mong, hindi naman sa ayaw mo, kunyari hindi ka pa capable magbayad sa mga coaches tsaka sa mentor personally, i-consume nyo muna yung mga gantong content. Libre to, guys. Panonoorin nyo lang, ilalike nyo lang, i-share nyo lang. Yun lang. Yun lang yung bayad nyo. Hindi ka maglalabas ng pera. Until, maging seryoso ka talaga. Na, syempre, iba na yung bayad kapag talaga, personal coaching na yung kailangan mo. Mentor, guys. Number 1 is mentor. Mahirap lalo sa circle natin. Kunyari, environment mo nasa normal na pamumuhay ka lang naman. 'Di ba? Na wala namang sobrang rich tsaka successful na tao nasa paligid mo. Mag-online mentor ka na lang. Muna, as of now. Kasi number 1 kailangan mo talaga ng mentor. Dun ka hahanap ng sagot sa mga tanong mo sa buhay. Sa online mentor mo. And yun, hopefully, yun, mahanap nyo din, ma-brighten up yung utak nyo, mindset nyo, para, ano yun, magkita-kita tayo sa taas. Hindi sa taas sa langit, I mean, sa top. Na, ayun, maganda ang pamumuhay, komportable, relax, masaya, at healthy. Syempre. At higit sa lahat, syempre may paniniwala sa Diyos, 'di ba? Hindi naman magiging posible lahat 'yan kung hindi dahil sa kanya. So, 'yun lang. Thanks again guys for watching
at pakikisama dito sa Solocast natin. Sobrang mabilisan lang 'to kasi may lakad pa ako, pero sabi ko kailangan naratratin ko yung content, hindi ako puwedeng mawalan ng content kada araw. And ayun, kita-kits ulit tayo sa next video. Si Chavez nga pala, subscribe tayo mga lods, marami pa tayong videos na i-upload, marami pa tayong kuwentuhan na mangyayari. Comment na rin kung may mga suggestion kayo or i-share niyo sa mga tropa niyo sa tingin niyo na mas makaka-relate dito sa video natin o share niyo sa mga mahal niyo sa buhay para maliwanagan din sila. At yun, thank you ulit. See you in the next video.